Bitaw na pre, hindi ko na kaya. Bulong ko habang ramdam ang init ng kanyang katawan na halos dumidikit na sa akin sa gitna ng madilim na unit. Sa halip na lumayo, lalo siyang lumapit hanggang sa maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking mukha at ang mahigpit na hawak niya sa aking kamay. Sa gitna ng lockdown at katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis na tibok ng aming mga puso. Isang mainit na tagpong hindi ko inaasahang mangyayari sa pagitan namin ng aking kapitbahay. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kaya naman, bago tayo tuluyang magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe na kayo sa ating channel. Pindutin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood sa ating mga premiere. At huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong mabigyang boses na kwento. Isang espesyal na pagkilala rin para kay Remigio de la Rosa na nakikinig sa atin mula sa Digos City, Davao del Sur. Salamat sa iyong pagiging bahagi ng ating lumalaking pamilya rito sa M2M Desires. Handa na ba kayong kilalanin ang foreman na bumago sa buhay ni Jeric? Tara, simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, tawagin mo na lang akong Jeric. 27 years old ako. Noong March 2020, sariwa pa sa alaala ko ang balita tungkol sa kumakalat na virus. Kakakalipat ko lang noon sa isang maliit na studio apartment sa Cubao para magsimula ng bagong buhay bilang isang night shift virtual assistant. Tahimik lang ang buhay ko noon. Monitor at keyboard lang ang kaharap ko gabi-gabi habang ang buong mundo ay unti-unting naghahanda sa paparating na krisis. Noong unang araw ko sa apartment, hirap na hirap akong mag-akyat ng mga gamit ko dahil walang elevator ang building. Habang pilit kong binubuhat ang mabigat kong mesa, may biglang humawak sa kabilang dulo nito. Doon ko unang nakilala si Rico. Siya ang tenant sa tapat ng unit ko. Kuya Will, parang tumigil ang mundo ko noong nagkatitigan kami. Si Rico ay typical na Pinoy, kayumanggi, malapad ang balikat, at halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Kita sa mga kamay niya, ang hirap ng trabaho niya bilang construction foreman. Amoy araw siya, pero hindi yun nakaka-off. Sa totoo lang, may kakaiba siyang aura na parang nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad, lalo na sa panahong puno ng kaba ang paligid. Tulungan na kita, kapitbahay. Mukhang bibigay na ang braso mo, sabi niya sabay na ngiti. Yung ngiti niya abot hanggang mata. Sa simpleng pagtulong na iyon, hindi ko pa alam na siya pala ang magiging sandalan ko sa isa sa pinakamahirap na panahon ng henerasyon natin. Isang linggo pa lang ako sa apartment nang biglang ideklara ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. Parang biglang tumigil ang mundo. Yung mga kalsada sa Cubao na dati laging maingay, bigla na lang naging tahimik. Bawal lumabas, walang pampublikong sasakyan, at ang tanging kasama ko sa loob ng unit ay ang takot at ang kape ko tuwing gabi habang nagtatrabaho. Mag-isa lang ako noon, Kuya Will, kaya sobrang bigat sa pakiramdam. Minsan parang ang tahimik masyado, tapos napapaisip ka pa. Pero kahit papaano, nagkakaroon ng konting saya ang araw ko tuwing nagkakasalubong kami ni Rico sa hallway. Madalas kapag kukuha kami ng tubig o may kukunin na delivery sa baba. Dahil tumigil ang mga construction project, natigil din sa trabaho si Rico. Isang hapon, nagkita kami sa labas ng unit namin. Pareho kaming nakamask. Pre, kamusta? Mukhang puyat ka na naman sa trabaho mo ah. Bati niya. Kahit may mask siya,
ramdam ko pa rin na nakangiti siya dahil sa mga mata niya. Manipis lang ang pader sa pagitan ng unit namin, kaya halos gabi-gabi naririnig ko siya. Minsan, nakikinig siya ng balita sa TV. Minsan naman kumakanta siya para maaliw ang sarili niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nasasanay na ako sa presensya niya kahit hindi kami magkasama. Isang gabi, biglang nagkaroon ng maintenance sa kuryente ng building. Dahil kailangan ko ng kuryente para sa shift ko, sobrang nataranta ako. Ilang sandali lang, may kumatok sa pinto ko. Pagbukas ko, si Rico yun. May hawak siyang rechargeable fan at flashlight. Pre, baka kailangan mo to. Mahirap mag-English kapag pinapawisan. Biro niya. Napangiti ako kahit pagod at stress ako noon. At doon, Kuya Will, unti-unting nagsimula ang mas malalim naming pagkakaibigan. Dahil sa sobrang init sa loob ng apartment at siguro na rin sa takot na mag-isa, naging madalas ang pagtambay ni Rico sa unit ko tuwing gabi. Doon sa dilim, habang hinihintay bumalik ang kuryente o habang nagpapalipas lang kami ng oras, mas nakilala ko siya ng mabuti. Kwento niya, nag-aalala siya para sa pamilya niya sa Batangas na hindi niya mapuntahan dahil sa lockdown. Kailangang maging matatag, Jeric. Para sa kanila, kakayanin natin to, sabi niya. Kuya Will, habang tumatagal, lalo akong humahanga sa kanya. Hindi lang sa itsura niya, kundi sa lakas ng loob niya. Magkatabi kaming nakasandal sa sofa noon at ramdam ko ang init ng katawan niya kahit hindi kami nag-uusap. Minsan, aksidenteng nagkadikit ang mga braso namin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may dumaloy na kakaibang pakiramdam sa katawan ko. Mas matindi pa sa epekto ng kape na iniinom ko gabi-gabi. Ang init no pre, sabi niya habang pinupunasan ang pawis sa leeg niya. Hindi ako agad nakasagot. Parang nanuyo ang lalamunan ko habang pinapanood ko siya. Bawat galaw niya, napapansin ko. Hinayaan ko siyang gamitin ang tuwalya ko para punasan ang likod niya. Noong inabot ko iyon, saglit na nagdikit ang mga kamay namin. Pero hindi agad niya inalis ang kamay niya. Nanatili iyon sa ibabaw ng kamay ko at nung tumingin ako sa kanya, iba ang tingin niya. Parang may gustong sabihin pero walang lumalabas na salita. Sa gabing iyon, Kuya Will, may naramdaman akong kakaiba. Isang tensyon na hindi ko pa naranasan kahit kanino. At doon ko na-realize, parang hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Lalo na sa gitna ng katahimikan at pag-iisa na dulot ng lockdown. Dumaan ang mga buwan ng quarantine at unti-unti naging bahagi na si Rico ng bawat gabi ko. Dahil alam niyang busy ako sa trabaho, nakasanayan na niyang mag-abot ng ulam bago siya matulog. Heto, naggisa ako ng sardinas. Lagyan mo na lang ng itlog. Lagi niyang sinasabi. Kuya Will, naging parang routine na namin ang sabay na pagkain sa maliit kong mesa. Simple lang, pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ang bigat sa dibdib kapag wala siya. Minsan, kapag pagod siya kakaisip o sa pag-ehersisyo sa loob ng unit niya, hinahayaan ko siyang makatulog sa sofa ko. Tahimik lang siya doon, habang ako naman ay nagtatrabaho sa harap ng laptop ko. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog niya, lumapit ako para ayusin ang kumot na nakatakip sa kanya. Pero bigla siyang nagising. Hinawakan niya ang kamay ko. Jeric, salamat sa pagsama sa akin dito. Kung hindi dahil sa'yo, baka nabaliw na ako sa lockdown na to. Mahina niyang sabi. Bago pa ako makasagot, hinila niya ako paupo sa tabi niya. Kuya Will, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam sa mga sandaling iyon. Parang bawat oras na magkasama kami, may something na hindi namin sinasabi. Pero pareho naming nararamdaman. Hindi man namin binibigyan ng pangalan, ramdam ko sa bawat tingin niya at sa bawat simpleng haplos na may mas malalim na namamagitan sa amin.
sa loob ng maliit kong kwarto. Hindi na lang kami basta magkapitbahay. May iba nang nabubuo sa pagitan naming dalawa. Dumating ang panahon na lalo pang humigpit ang mga protocol. Bawal na talagang lumabas kahit sa hallway. Dahil doon, napagdesisyonan namin na sa unit ko na lang muna tumuloy si Rico para may kasama ako. Doon nagsimula ang halos buong araw at gabi naming pagsasama. Kuya Will, ang hirap mag-focus sa trabaho kapag sa gilid ng mata mo nandyan siya. Pawisan siya dahil sira ang aircon at electric fan lang ang gamit namin. Dahil sa init, nagtanggal siya ng sando. Doon ko siya mas napagmasdan. Hindi ko alam kung bakit pero bawat galaw niya napapansin ko. Simple lang naman siya kumilos sa loob ng maliit kong kwarto pero iba yung epekto sa akin. Parang mas lalo kong nararamdaman yung presensya niya sa bawat sandali. Minsan, habang nagpapahinga kami pagkatapos ng shift ko, hindi ko napigilang mapatingin sa kanya ng matagal. Napansin niya, unti-unti siyang lumapit sa akin. Jeric, alam mo bang ikaw lang ang dahilan kung bakit masaya ako kahit nakakulong tayo rito? Sabi niya. Kuya Will, habang sinasabi niya iyon, pakiramdam ko lalong umiiksi ang distansya sa pagitan namin. At sa mga sandaling iyon, ramdam ko na may mangyayari na hindi na namin kayang iwasan. Sa gitna ng katahimikan ng 10 oras ng gabi, hindi na namin napigilan ang nararamdaman namin. Hindi ko na kayang itago to, pre. Gusto kita. Mahina niyang sabi. Kuya Will, bago pa ako makasagot, dahan-dahan niya akong hinalikan. Noong una, maingat lang. Parang nagdadalawang isip pa siya. Pero habang tumatagal, nagiging mas buo at mas totoo ang bawat halik. Hindi ko rin namalayan kung kailan ako sumabay. Yung mga kamay niya, ramdam ko sa likod ko. Mahigpit, pero hindi masakit. Parang ayaw niya akong pakawalan. Doon sa kama, sa gitna ng takot at gulo sa labas ng mundo, doon nagsimula ang unang gabi ng pagiging totoo namin sa isa't isa. Kuya Will, hindi ko naiisa-isahin ang lahat ng nangyari. Pero ang masasabi ko, bawat sandali, ramdam ko siya. Yung init ng yakap niya, yung bigat ng presensya niya, at yung paraan ng paghawak niya sa akin na parang importante ako. Hindi lang siya basta pagnanasa. Para sa akin, iyon yung mga bagay na matagal na naming tinatago, na sa wakas lumabas dahil wala na kaming ibang matakbuhan kundi ang isa't isa. Sa gabing iyon, sa kabila ng takot at uncertainty sa labas, siya yung naging pahinga ko. At doon, Kuya Will, pareho naming piniling sumugal kahit hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng lahat ng iyon. Mula noong gabing iyon, naging mas espesyal ang bawat araw ng lockdown. Kahit baliktad ang oras namin, gumagawa kami ng paraan para magkasama pa rin. Kapag patapos na ang shift ko sa umaga, siya naman ang nagluluto ng breakfast para sa akin. Kakain kami, tapos sabay kaming matutulog. Kuya Will, yung maliit kong unit parang naging sarili naming mundo. Tahimik, hiwalay sa gulo sa labas. Doon, parang kami lang ang mahalaga. Madalas kaming manood ng pelikula habang magkayakap sa ilalim ng kumot. Minsan naman, nagkukwentuhan lang kami tungkol sa mga plano namin kapag tapos na ang lahat. Jeric, pagkatapos nito, dadalhin kita sa amin sa Batangas. Ipapakita ko sa iyo ang dagat, sabi niya habang hinahalikan ng noo ko. Sa totoo lang, doon ko lalo naramdaman na seryoso siya sa akin. Habang tumatagal, mas nagiging natural na sa amin ang pagiging malapit sa isa't isa. Halos bawat sulok ng unit ko, may alaala na namin. Hindi nawawala yung init sa pagitan namin. Sa halip, parang mas lalo pa itong lumalalim habang tumatagal. Kuya Will, dumating sa punto na pakiramdam ko, siya na yung tinatawag kong tahanan. Sa kanya, naging totoo ako. Sa kanya, natuto akong magmahal
ng walang iniisip na iba. At sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo kong nararamdaman kung gaano siya kahalaga sa akin. Kahit sa gitna ng mundong parang gumuho na sa labas. Lumipas ang mga taon. Natapos ang lockdown at unti-unting bumalik sa dati ang mundo. Pero kaming dalawa ni Rico, Kuya Will, hindi nagbago. Hanggang ngayon, siya pa rin yung kumakatok sa pinto ko. Pero hindi na para manghiram ng gamit. Kadalasan, para sabihing handa na ang hapunan. O minsan, para lang sabihin na mahal niya ako. Hindi na kami simpleng magkapit-bahay ngayon. Magkasama na kami sa iisang tahanan. Kuya Will, nagpapasalamat ako sa nangyaring lockdown noon. Kasi kung hindi dahil doon, malamang hindi ko siya nakilala ng ganito. Hindi ko rin mararanasan yung klaseng pagmamahal na meron kami ngayon. Doon ko natutunan na ang totoong pag-ibig, hindi lang nararamdaman. Nakikita rin siya sa mga simpleng bagay, sa pag-aalaga, sa presensya, at sa yakap sa gitna ng mga panahong hindi sigurado ang lahat. Sa lahat ng nakikinig, huwag kayong matakot sa mga pagsubok. Minsan, doon pa natin nakikilala yung taong para talaga sa atin. Hanggang dito na lang ang kwento namin ni Rico. Maraming salamat Kuya Will at God bless sa programa mo. At yan nagtatapos ang kwento ni Jeric. Nakakaantig ng puso, hindi ba? Salamat sa pagtitiwala, Jeric. Sa totoo lang, habang binabasa ko ang sulat mo, napaisip ako kung gaano ka-ironic ang buhay. Noong panahon na kailangan nating lumayo sa isa't isa dahil sa virus, doon ka naman nakahanap ng taong maglalapit sa iyo sa tunay na pag-ibig. Si Rico, bilang isang foreman, ay sanay magtayo ng mga gusali. Pero hindi niya alam na sa gitna ng lockdown, isang matibay na pundasyon ng relasyon pala ang naitatayo niyo sa loob ng maliit na unit sa Cubao. Ang payo ko sa iyo, Jeric, at sa lahat ng nagmamahal, pakaingatan niyo ang isa't isa. Huwag nating kalimutan na ang pag-ibig ay hindi lang nakikita sa mga malalaking selebrasyon, kundi sa mga simpleng pag-abot ng ulam, pagpapahiram ng flashlight, at pananatili sa tabi ng isa't isa sa gitna ng kadiliman. Ang moral lesson dito ay simple lang. Ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dumarating para sirain tayo, kundi para ipakita kung sino ang tunay na mananatili sa tabi natin. Kayo, mga ka-desires, anong masasabi niyo sa kwento ni Jeric at Rico? Naniniwala ba kayo na destiny ang tawag sa nangyari sa kanila sa gitna ng pandemya? I-comment nyo ang inyong mga saloobin o payo para sa ating letter sender. Don't miss our next story. Mag-subscribe na sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell para laging updated. I-like at share ang video na ito para mas lumawak pa ang ating komunidad. Muli, ito ang inyong Kuya Will nag-iiwan ng paalala. Sa bawat lihim na kwento, may pusong naghahanap ng tahanan. Hanggang sa muli rito sa M2M Desires. God bless sa inyong lahat.